May babalita ko po sa inyo na ang passport po ni Saldico ay kanselado na. Nako, matindi ho itong mga kababayan. Driver ni Saldico noong nasa Paris pa siya, nagsalita na. At itong si Marcos Jr., meron daw siyang good news. Ano, makukulong ka na ba? Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan. Nako, itong si Kiko Pangilinan. Nakita nyo ho ba yung ating thumbnail? Nako, yan ho ay nagpapakasangkapan din sa Malacanang. Kung ano man ang nakikita nyong kabalbalan ngayon dyan sa Senado, panigurado. Napag-utusan ho siguro siya nitong si Banga. Gawa ka nga ng diversion dyan. Gawa ka nga ng pwedeng mapag-usapan. Ngayon makikibalita ho tayo kung ano na naman mga sasabihin nitong si Kiko Pangilinan. Unahin muna natin ang ating talakayan dito sa good news nitong si Bangag. Kundi ka rin lang naman makukulong, hindi good news yan. Kung hindi rin lang naman pala may iimbestigahan ng Office of the President, hindi good news yan. Ito, pakinggan natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ay isa pang report na aking ibibigay tungkol sa mga investigasyon at kaso sa mga questionable flood control project na ating nakita. May babalita ko po sa inyo na ang passport po ni Saldico ay kanselado na. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati ang PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa. At kung sakali man. Ang problema dito, Brad, alam mo na problema ko dito. Ang problema ko dito, meron kang hawak na papel pero hindi mo binabasa. Ano yan, trip lang? Naku, iba na naman ang trip nitong mama na to. Yan ang problema pagka ikaw isang bangag. Diba? May hawak ka ng papel pero di mo binabasa. Yung para medyo maging credible lang yung kanyang mga sinasabi, talagang, di ba, pambihira talaga tong singabo. Ay siya'y pupunta ron, ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Kaugnay naman kay Sara Diskaya, sumuko naman siya kahapon sa NBI. Ang tanong, ikaw kailan ka susuko, Brad? Anak ng toko, sila lahat may kasalanan, pera lang ikaw, no? Ikaw ang pumirma sa budget, tauhan mong di umanong nagpa-insert dito kay Saldico, undersecretary mo dyan sa executive, yang mga sinasabi na inatiran ng pera ni Bernardo sa Diamond Hotel, ikaw ang walang kasalanan, palakpakan. Yan ang hirap dyan mga kababayan. At nasa kustodyo na siya ng NBI, inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Kaya't nakikita po natin, maganda naman ng takbo ng proseso at yung ating mga Grabe, control na control niya yung panga niya. Yung tipong magunos dili ka aking panga. Huwag kang magkalat dito sa video na to. Maraming manunood dito. Sila ang kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa hustisya. Naku, ikaw kailang kaharap sa hustisya, Brad. Ikaw mastermind eh. Diba, yung mga tauhan mo, di umano, malaki ang chance na ikaw ang mastermind dito, Brad. Sabi ni Saldico, appropriation chairperson, yung tauhan mo, Amena Pangandaman, tinawagan niya si Saldico, 100 milyon, teka lang, nasaan na si Amena? Nasaan na si Adrian Bersamin? Nasaan na itong si Trigib Olivar? Pambira, oo. Pinaghahabol nyo yung mga hindi makakakana sa inyo, yung mga walang matinding pinaghahawakan eh. Yung kay Saldico, ang daling pasinungalingan kasi nasa ibang bansa siya. Tapos kung umuwi naman siya dito, base sa kanya, di umano, gugurgurin siya. Talagang singagba, oo, pambihira. Asahan po ninyo na patuloy pa rin ang ating investigasyon, patuloy. Brad, ikaw ang pumirma ng budget. Imbestigahan mo sarili mo, tanungin mo sarili mo, anak ng tokwa, bakit ko ba pinirmahan to? Di ba nabasa ko yung 4,000 pages ng GAA? Ba't pinirmahan ko to? Di ba tanungin mo sarili mo? Minsan pagka naka-hit ka ng pulburon, no? Yung tipong pag nasa kalawakan ka na, lumilipad ka na, tanungin mo sarili mo, ba't ko nga ba pinirmahan? Gayong nabasa ko naman, napakaraming insertion, napakaraming unprogram appropriation, napakaraming dumi ng budget. Lumilipad ka, nasa kalawakan ka. Ba't ko pinirmahan? O, di ba? Imbestigahan mo sarili mo. Ganun lang naman kasimple yan. Ngayon, kung bibidahan mo kami, Saldico, itong si Diskaya, yung mga district engineer at kung sino-sino pang
sino-sino pang mga pagbibintangan mo dito sa ano na to, dito sa isa na to, ay pang-usapan na ho yan. Parang ano na lang ho yan, parang naglulukuhan na lang ho tayo dito, Mr. Marcos Jr. Pa rin ang ating pagpila ng mga kaso upang tiyakin na ang mga guilty dito sa ganitong klaseng iskandalo ay haharap sa batas at bukod dyan ay maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan. Maraming May hawak siyang papel sa kabuuan ng kanyang pagsasalita. Hindi niya man lamang ho tinignan. Ay, kasama ho yan sa optics, ika nga. Kasama yan sa packaging. Dapat may hawak ang papel, Mr. President, para talagang ika nga yung pagbasa mo sa GAA, ganyan ang ginagawa mo sa pagsasalita mo na to, di ba? O, re-recta ho tayo dito sa driver nitong si Zaldico dyan sa Paris. Game! Humarap sa Bilyonaryo News Channel ang isang tourist driver sa Paris, France na naiugnay ngayon kay resigned Congressman Zaldico. Hindi raw siya nagsilbi bilang personal driver ng dating mambabatas. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Europe correspondent Dick Villanueva. Kalmado, hindi na emosyonal at nagagawa ng ngumiti kumpara sa unang lumabas na viral video ni Raymond Toto Sarabia ng makapanayam ng Bilyonaryo News Channel. Isa-isang sinagot ni Toto ang mga akusasyon sa kanya ni alias Joyce. Ayon kay Toto, wala raw katotohanan ng kumakalat na balita na siya at ang kanyang anak ay private driver ni Zaldico. Aniya, bilang VTC driver, tinatanggap nila ang mga booking ng kanilang mga kliyente kabilang na ang pamilya ni Ko. Na-booking po nila ako dati. Kaya nagsiservice ako dati sa pamilya nila. Buhat nung late 2023 hanggang ano lang po, last July. Itong July bago pumutok yung... Ang tanong ko lang sa iyo, sir, magkano magbigay ng tip ang si Zaldico? Kasi ano yan maraming pera yan Magkano ba binibigay na tip sa'yo? Isang duffel bag? Balita kay Congressman Zaldico. Yun po yung last na naging service ko sa kanya. Yan. Wala rin daw katotohanan na kahit wala si Zaldico at ang kanyang pamilya ay may retainers fee siya sa dating congressman. Nako! Wala pong katotohanan yun kasi nagbubuk lang po sila dito ng kuminsan 5 days, kuminsan 7 days. Hindi naman po pala 3 beses ko nga lang pong nakita dito si Congressman Zaldico sa buhat ng late 2023 hanggang etong July. Last 2025, bali 3 beses ko lang siya nakita sa loob ng pagsiservisyo ko sa kanila. Saka hindi katotohanan yun na ako yung driver talaga niya dito na binabayaran araw-araw. Hindi po, booking lang po yun, booking. Kung ilang araw lang nila ako kailangan, doon ako magtatrabaho sa kanila. Maging ang Totoyayin Mini Market na pag-aari nila ay bunga raw ng kanilang pagsisikap. Kaya natawa na lang siya ng kanya itong sagutin. Hindi po, wala pong katotohanan yun. Kasi matagal na pong pangarap ng misis ko yan. Kaya matagal na kaming nakakaroon ng tindahan. Saka wala naman pong kinalaman yung ba't magkaka-extension kami dahil lang kay Congressman Zaldico. Taong 2017 na magsimula siya sa VTC dahil nauso noon ang Uber. Kaya nagsimula siya sa paghahatid sundo sa airport ng mga kababayan natin sa Paris. 2017 po. Nakuha ko yung aking VTC dahil nauso po nun yung Uber. Sabi ko sa misis ko, gusto ko mag-aral din ng VTC kasi iba po yung lisensya ng transport kaysa dun sa normal na lisensya. Kailangan mo mag-aral ng VTC bago ka magkaroon ng lisensya sa transport. Kaya masasabi ko po na legal yung aking VTC o transport dahil 2017 po ako nag-aral at nakapasa naman. Ang eroplano daw na nabanggit ni alias Joyce na nasa hangar ng Borgie Airport na pag-aari ni Zaldico ay wala ring katotohanan. Ni minsan daw hindi niya nasundo o nahatid si Ko sa nasabing airport. Wala rin daw katotohanan ang napabalita na nasa Japan ang kanyang anak na si Carl para ipagmaneho ang anak ng dating mangbabatas. No? Nasa Paris pa rin daw ang kanyang anak. Hindi na rin daw niya alam kung nasaan na ngayon si Zaldico. Wala na po. Ang huling kontak ko po sa kanya nung Agosto, yung huling serbisyo namin sa kanya. Ngayon po, wala na po akong kontak sa kanya. Nagugat daw ang mga paratang ni Joyce dahil simula nang siya at ang kanyang anak ang kinuhang driver ng pamilya ni Zaldico sa tuwing pupunta ng Paris, nawalan na ng pinagkakakitaan si Joyce.
Ayon kay Toto Sarabia, asahan daw na hindi siya titigilan ni alias Joyce sa pagdidikit ng kanyang pangalan sa mga isyu kay Saldico. Subalit haharapin daw niya ito sa tamang araw, oras at forum. Para sa agenda, Dick Villanueva. Ako, away business lang pala to. Kala ko pa naman meron kang isisiwalat na malupitan. Kala ko sasabihin mo pa naman yung ibang mga maleta ikaw nagbubuhat. Ito talagang si alias Totoy. Akala ko pa naman meron kang bitaw. Dito na ho tayo kay Kiko Matching. Eto, napag-utusan lang ho itong unggoy na to, napag-utusan lang. Yes, maliwanag na based on the letter of authority na in-issue ng Bureau of Customs, they could have broken down the locks, the gate. Based on, yes, Yung, dito tayo kay Kiko Matching. yes, maliwanag na based on the letter of authority na in-issue ng Bureau of Customs, they could have broken down the locks, the gate, of the warehouse, no? Dito sa Kawit, Cavite, pero hindi nila ginawa at naghintay pa ng 3 araw bago finally ma-implementa. So hindi katanggap-tanggap yun dahil maliwanag na may kapangyarihan silang i-breakdown ito. So yung observation ng isang nating kasamahan, si Senator Erwin, na maaaring nagkakaroon ng behind the scenes na negosasyon, posible yun. No? And that's why kailangan pa rin ituloy itong pagdinig para malaman natin sino ba ang mga nasa likod nito. And that's also why because of the lying nitong si Mr. Xi na isang Chinese national na yun ang hinihintay ko, yung isang Chinese national, yan. Inamin niya. Ano yan ang tawag dito? Alice Go 2.0 kasi Alice Go nakakulong na itong si alias yung binabanggit niya nakakulong na rin wata yun. Paano pa bebenta yan? Panibagong diversion ho ito mga kababayan. Na siya ay nasa likod nitong pag-lease, siya ang nag-uupa nung cold storage number 8, warehouse number 8 na nahuli itong produktong smuggled na mga karne ay nakapiit ngayon. Importante yan dahil siya ang makakaturo dito sa mga sino pang mga nasa likod ng mga Chinese nationals. We have their names and we thank yung Immigration Bureau dahil sa kanila nahuli itong isa sa mga Chinese nationals na sa likod nitong 100 million pesos worth of smuggled goods. Nakikita rin natin na malakas ang kapit nitong grupong ito dahil saan ka nakakita? May 2024, yung raid, 100 plus million pesos worth of frozen meat, pati isda. Pero hanggang sa ngayon, 1 year and a half after, wala pa rin kasong sinasampa laban dito sa mga nasa likod nito. Katakataka rin yung inutusan magkaroon ng investigasyon ng commissioner ng customs noong nakaraang commissioner, yung last ex-commissioner na ngayon, pero walang resulta ang kanilang investigasyon. Kung hindi pa namin pinilit o kaya pinilit itong kasong ito at hiningi ang tulong ng BID, hindi pa mahuhuli. Nariyan lang pala. And so, makikita mo malaki ang nasa likod nito. May hawak sa customs, may hawak ng mga Chinese nationals. And therefore, yung teorya natin na mayroong sindikato ng China-based na sindikato na pinapasok itong Yun na yung mga sindikato.
Anak na to ko. Bago natin unahin yung mga Chinese-based syndicate, pwede ba natin unahin yung mga sindikato sa pamahalaan? Hoy, Kiko Matching! Walang nga nga sindikato. Ayan, katabi mo yung sindikato. Anak na to ko. 4,000 pages binasa niya, wala daw problema. Nung nagkahindot-hindot na, yung mga gumawa, pinaghahabol niya siya, walang kasalanan, siya nag-last touch doon sa budget. Nakasira ulo. Yung mga smuggled na mga produktong agrikultura, kasabot ang ilang mga opisyal ng pamahalaan. And so we're still pursuing this investigation. Sir, tingin po kayo kung sino yung protector nila from the government? Meron, pero confidential pa sa ngayon. Dahil Confidential. Siyempre, pahabain pa nila kayo naman. Huwag kayong masyadong madaliin. Papahabain pa yung hearing. Dapat yung mga Chinese translation, kung ano-anong kabalbalan na naman ang gagawin itong mga senador na to. we have to keep it under wraps, the information, because we're precisely pursuing the investigation. We have leads, although we need validation. Sabi ko sa inyo. Taga-customs, parang kumbaga sa flood control scandal, meron taga-customs, meron mga... ito yung kasi dito baka hindi nasasangkot ang pangalan ni Marcos Jr. dito sa isang issue na to. Kaya kailangan itong si Kiko Matching, yan ang palakihin nila na issue sa Senado. Imbis na mag-imbestiga sila dyan sa Blue Ribbon, kaugnay dito sa mga maanumalyang flood control, nako dito tayo kay Kiko Matching. I-entertain ho tayo ng unggoy. Diskaya type ng mga private sector at matataas na opisyal. So, pwedeng dito siya mag-Christmas hanggat hindi mo siya nagsasalita. So, hanggat hindi na kayo pag-cooperate. Si Mr. San Andres at si Mr. Xi. Dalawang kaso yan. Kay Mr. San Andres, 100 milyong pisong halaga ng smuggled na mga produktong agrikultura. Yung Berches, yung EPCB, no, na palusot. At yung Berches, 130 million pesos worth of agri-products ang nasabat. Pero yung nakapangalan na consignee isang Panda delivery driver. Paano nalusot yan sa BOC? Malaking katanungan. Sino ang nagpondo ng 100 milyong halaga na pinasok? Isang katanungan din yan. Hindi mangyayari yan kung mayroong masusing paghabol dito sa mga smuggler na ito. Wala pa rin nakukulong na financer, na smuggler mula nung naipasa yung batas na non-bailable ang economic sabotage since 2016. Wala pa rin. Bakit? 127 na kasong smuggling, nasabat yung produkto mula 2021 hanggang 2025, pero 4 lang ang nasampahan ng kaso, pero wala pa rin financer na nakukulong ng non-bailable na offense. Bakit? At 90% ng mga kaso na na-dismiss ay dahil hindi na sumite yung official, original records galing sa BOC. And therefore, clearly, malaking operation ito involving a lot of money and a lot of officials, a number of officials sa gobyerno. DA, BOC, maybe even immigration, maybe even NBI and PNP. No? Sir, what do you tend to do na yun sa mga officials na sumasabit ng paulit-ulit sa mga ganitong issues? For example, Sir Joel Pinawi, no? He was previously mentioned by Taguba in... Naku, parang parang hindi wata talaga mabenta tong issue na to ni Kiko Pangilinan. Ano bang plano mo diyan? Ilang hearing ba yung plano natin diyan, Sen? Ano ba, aabot ba yan ng till December ng 2026? Kung di aabot ng ganung katagal, tumigil ka na.
dating consignee ng shabu shipment. Pinakitaan pa ng mga text messages. Pero hindi nasibak. I don't know if he was ever charged for that incident. Kasi as you previously mentioned, may mga hindi naman to first time, may paulit-ulit to. Pero mga nakakasuhan, kung may nakakasuhan man, yung mga importers lang, yung mga nag-facilitate ng shipment, pero yung mga taga-BOC mismo or taga-BAI or DA, hindi naman nakakasuhan, hindi din nasisibak. Well, abangan, because we are still continuing with the investigation. Abangaan ang mga susunod na kabanata. Sa pinamagataang mag-ungguyan tayo sa Senado. Sa programang pinamagataang mag-ungguyan tayo sa Senado. And we will make the necessary recommendations. Pero we are in coordination with Commissioner Ariel Nepomuceno, who has assured us na sila ay aktibong iniimbestigahan. In fact, naka-floating ngayon ang ilan sa kanila at we expect na dapat masampahan ng mga kaso itong mga nakikipagsabuatan sa mga financier. We have enough evidence, no? That is my view, no, na meron ng pwedeng sampahan ng kaso, whether nasa BOC or even in the DA. So tingnan natin, abangan natin. Sir? Yes. Go ahead. Sir, Bicam lang. Member po kayo, no, sir? Yes. Sir, kaya ba within 3 days lang po yung matapos lahat ng... Adapt nila yung Senate version. Tapos to kaagad. Is that your call, sir? Adapt the Senate version? Siyempre, nirerespeto natin yung prerogative ng House, no? But sana, no, we are able to fast-track this. Hindi naman natin pipilitin that they adopt our version, no? Biro lang naman yun, but that could be one way of speeding it up. Sir, gaano kasigurado na malinis na po yung 2026 budget after nang inabot na kontrobersya ng 2025 budget? Well, kaya nga bantayan natin yung Bicam, di ba? Tiyakin natin na hindi na maulit yung mga insertions na nangyari noon at maging transparent lahat. So, open Bicam, dapat tiyakin yan para kwentas claras, no? At everything is transparent. Sir, pero yung pinasa po ng Senate, 100% malinis na, sir? I believe so. By and large, as best as we could, yung mga coordinates, yung mga tagging, geotagging, tiniyak natin yan. Tapos merong transparency portal para at any given time, alam at maliwanag saan ang proyekto, ano ang proyekto, para hindi na mangyari itong ghost project. So, by and large, I believe, no, at this point, na malaki ang naging improvement sa ating proseso ng pag-aproba ng ating General Appropriations Measure. Yung 100% na malinis, DPWH lang yun, sir? Or the general budget? Well, sinama, as a rule, the general budget, how do you call it, allocations, no? Pero siyempre, ang infrastructure kasi hindi lang sa DPWH yan, di ba? You have education infrastructure, you have agriculture infrastructure, you have transportation, communication infrastructure. So, talagang bantayan itong kaya nga yung blockchain measure na lahat na expenditures ng gobyerno, except for perhaps those involving national security, kinakailangan real time na monitor ng ating mga kababayan at iba-ibang mga grupo, no? And I think moving forward also, may iwasan talaga yung mga nangyayaring kalokohan kung may napaparusahan. At yun naman talaga ang gusto mangyari at panawagan ng ating mga kababayan, di ba? Ikulong ang
dapat ikulong at dapat managot yung mga nagkasala. And that's why I will segue. We hope na pagka nabalangkas na ng husto at nadebate na ng husto yung IPC, yung Independent People's Commission, in its final version, given all the amendments, sana ma-certify ng Pangulo as urgent so that we can pass it on second and third reading before we go on recess, if it's certified. Sir, di enough na isama lang sa LEDAC, no? Yung... right now, ang kasama sa LEDAC is about 48 measures. So, all these are priority measures. 48. No? So, that, ibig sabihin, 48 ang kinakailangan ipasa na priority measures. We only have how many more days to go, di ba? If we want to really prioritize, the certification will really help. Will you better, sir, kung certified as urgent yung IPC? Yes, because nga, hindi naman lahat ng priority measures ng LEDAC certified as urgent. How about the anti-political dynasty? Same. Party list? Same. In the previous Congresses, I think the 18th Congress, umabot sa committee report nung ako ang chairman ng Committee on Constitutional Amendments. Majority of the members of the committee endorsed the anti-dynasty measure during my watch as chairman. And we hope, again, that a majority will support it and therefore maipasa ito. The other track, siguro pag-aralan ng Supreme Court. Kasi merong, if I'm not mistaken, around 10 petitions before the Supreme Court on to declare political dynasties as contrary to the Constitution. No? So, that is another, sabihin na natin, track na mag-rule ng Supreme Court kung ano ang definition ng political dynasty in the cases that are pending before them. Nagawa naman nila ng ruling sa ibang mga bagay na sabi nga nila, the Constitution is what the Supreme Court says it is. Isang justice ng US Supreme Court yan. So, that is also, kung gusto pakinggan ng ating kagalang-galang ng mga maestrado ng Korte Suprema ang daing ng taong bayan at magkaroon ng ruling on the issue, the 10 petitions, if I'm not mistaken, on the constitutionality of the political dynasties. Supreme Court ba mag-define kung yung dynasty? Hindi ba Congress? Kailangan i-define yun? 40 years na. 1987 to 2027. Diba? 40 years na yung ating saligang batas eh. Hanggang ngayon hindi pa ginagawa ng Kongreso. Sana maipasa ng Kongreso, pero kung hindi, merong judicial legislation na kung tawagin. Pero so paano may ipapakita ng presidente na talagang gusto niya ito? Kasi yun nga, sinama po sa LEDAC, but ano yung kailangang effort or categorical? Well, under the Constitution, he can put his imprimatur by certifying it as urgent. So, hopefully, di ba? Kung baga, in-identify na niya eh. The next step is i-certify na natin ng urgent, Mr. President, para mangyari. Message yun sa Congress na gusto ko to. Yes. Well, it's already a message na in-include niya sa LEDAC, but there are 48 measures. No? So which of the 48 measures ang uunahin at talagang priority, by certifying it as urgent, that would be a signal to all of us in Congress, in the Senate and in the House. Sir, on the IPC, kung hindi i-certify as urgent yung IPC, walang pag-asa mong mapasa? Hindi, mapapasa, hindi lang agad. Pero may kayang maipasa, hindi lang agad. Pero not before the break? Mahihirapan dahil we only have what? 1, 2, 3, 4, 5 or 6 or 7 session days. Diba? So, mahihirapan. May merong urgency
dahil nga nag-resign si Secretary Babe Singson. So, lalong nabawasan yung mga sundalo, ika nga, na lumalaban para sa accountability sa ICI. So, tapos, wala ring armas. Walang bala. Kung hindi ma-certify as urgent, possible po na January maipasan. Parang sabi kasi na SP pwede daw paspasan by January. Yes, of course, that's the next best thing. Diba? Pero sana, kung hindi ma-certify ngayon ng urgent, i-certify ng urgent sa January, mas mabilis pa rin natin maipapasa. Sir, during the BICAM meeting, may sasalang na ba siya sa plenary meetings? What do you mean? During? Sa IPC bill po. Yes. In fact, nag-umpisa kahapon. I mean, are we still on track po? And then, assurance lang din na hindi siya duplication ng trabaho ng Department of Justice and also. Well, during the hearings, ang paliwanag ni former Chief Justice Puno, na extraordinary times require extraordinary remedies. It is an extraordinary remedy because nga ang trabaho ng pag-iimbestiga talaga under the Constitution and our laws would be either the Department of Justice, diba? Yung corruption cases, or the Ombudsman. Pero dahil nga unique, this is the largest corruption scandal sa kasaysayan ng bansa. And involving individuals who are very, very powerful, extremely powerful, di ba? So, bigyan natin ng sapat na kapangyarihan yung isang komisyon para matiyak, na maimbestigahan ng lubos itong skandalo na ito. Alam nyo, sabi nga ng ICI, sa ghost projects pa lang, mga 400 ghost projects na na-identify. Sa 400 na yun, sabihin natin 15 ang masasakdal. So doon pa lang, 1,000 na. Di ba? Ang mga akusado. Di ba? So it's malaki. And ghost project lang yun. Hindi pa kasama yung substandard, hindi pa kasama yung rigging, etc. Di ba? So we need a extraordinary approach to this, and the IPC is one such extraordinary approach. Plus, para ma-avoid itong conflict, di ba? Nilagay natin sa panukalang batas ang isang provision na minamandato ang Department of Justice at ang Ombudsman to create separate prosecution teams that will support in the investigation being undertaken by the People's Commission. Kaya sa day one pa lang, they are all on the same page already. So that is to avoid yung after the fact-finding ng commission, isasubmit sa ombudsman, tapos ang ombudsman o ang DOJ, magpa-fact-finding ulit. Diba? Dahil kasama na sila sa simulat sa poll. Sir, clarify, itong IPC, wala itong prosecutorial power. Kasi sabi ni Senator Franklin Dillon, kapag meron, nadideclare yan unconstitutional. Wala siyang prosecutorial powers. That's why you put you create two teams. The Ombudsman Prosecutorial Team and the Department of Justice Prosecutorial Team. So, fact-finding lang talaga, sir? Fact-finding, yes. But they also have the power to freeze, the power to subpoena and to cite witnesses in contempt. They can deputize the NBI, the PNP, the CIDG. Pagka sinabi kasing deputize, they will have supervision and control over the entities that have been deputized in terms of controlling and supervising them in the conduct of the investigation. So, yan, dagdag na kapangyarihan yan. The power to grant immunity in other words, mayroong witness protection component. Kaya natin sinama yan dahil siyempre, kumbaga,
yung example na binigay ko noon, paano ko yung matataas na opisyal ng Department of Justice, halimbawa lang, ang involved, di ba? Tapos mag-a-apply ka ng witness protection sa Department of Justice mismo. So medyo doon makokompromiso, di ba, yung proseso. That's why let's give the Independent People's Commission that power involved to, di ba, tapos accept state witnesses. Same yung criteria niya dito sa Witness Protection Program. So confident kayo na hindi mo question yung constitutionality ng IPC? Well, we did our best, and I'm confident. Of course, there will always be those who will question it, pero kung gusto talaga ng accountability, di ba, ng ating, pati ng ating mga korte, di ba, wag nilang pigilan itong Independent People's Commission, di ba? Bigyan, supportahan nila. Sir, on anti-political dynasty lang, sir, what are the chances of it getting passed this time, considering na yung concerns nga po ng marami ay marami sa mga members of Congress are part of political families? Well, mahirap, di ba? Dahil, kumbaga, kung madali yan, bakit 40 years na, wala pa? Di ba? So, mahirap. So, we'll see. Again, tayo, we support it. Di ba? Ako, ay wala namang kaming political dynasty. No? Ako lang ang politiko sa pamilya namin. Ayun. So, we support it. Ayun na nga mga kababayan, support kayo, ikaw talaga. Oo. Paano na lang yung mga kaibigan mong dilawan? Paano lang yung mga kaibigan mong pinklawan? Langya kayo talaga. Oo, imposible yan. Yan. Yung salita, ika nga ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, chip ang salita. Pag nangyari na. Pag ika nga, nagmaterialize yung sinasabi nitong si Kiko Matching na yan, di saludo, pero habang laway-laway lang yan. Kasi kahit sino dyan pwede na sabihin, siyang ako dyan, walang problema yan. Siyang approve, 100% anti-political dynasty para hindi na makatakbo si Sara, para ika nga madispatch si Sara, madispatch siya mga Duterte. Ano na ho ito, ika nga sukdulan na ho ito. Lahat ng pwedeng gawin para mapigilan si Sara maging presidente, kahit na makompromiso pa yung pangarap ni Sandro, gagawin ho nitong bangag na presidente na to. So, guys, personal survival na lang talaga no. Wala nang pagmamahal sa bansa nangyayari ngayon dito sa atin sa mga kaganapan na to. Abang-abang lang ho tayo sa mga susunod pang mga kabalbalan itong si Kiko Pangilinan. Maraming salamat po, mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.